Magsitayo po tayong lahat at ating pong dadasalin ng orasyon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakataong tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagkakaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan at ang pagkakahati-hati ng nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan na mga pinuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang katarungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang matiyagan ng may dangal at pagkamababang loob na hindi maghahangad ng paghihiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adhikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ng pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagsisiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin namin madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan. Tuwing pinipili namin ang kaginhawaan, kapalit ng konsensya, takot, kapalit ng tapang, at kawalang pakialam, kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at
Paliwanagin ng aming isipan. Dalhin mo kaming mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa paghahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal. Itaguyod ang katarungan na may habag at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi pinagpalit ang katotohanan sa kaginhawaan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot, maging banal na pagkakataon. Nawa itong pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong mapagkalingang, amang mapagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Dapa, Diyos mapagpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, Ina ng Sambayan ng Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin si San Justino, isang martir. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkakilala kay Jesucristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay amin nawang makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya
ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, ang katatagan, sa katatagan, ang kabanalan, sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. O Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kaniyang iniligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira
na maaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kaniyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ng mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba? Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Tayo po ay patuloy na nagninilay ngayon pong ikasyam na linggo sa siyam na Lunes sa ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. At minamahal na mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo ngayon, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga tungkol po sa may-ari ng ubasan at sa masasamang magsasaka. Ipinagkatiwala po ng may-ari ang kanyang ubasan sa mga manggagawa. Ngunit ng panahon na ng anihan, ayaw nilang ibigay ang nararapat sa may-ari. Kaya anong ginawa ng mga nangungupahan? Sinaktan nila ang mga alipin na pinadala, pinatay pa kahit ang nag-iisang anak nito. Malinaw mga kapatid na ang ubasan ay sumasagisag po sa bayan ng Diyos. Ang may-ari ay ang Diyos mismo at ang mga magsasaka ay mga taong pinagkakatiwalaan ng Diyos, ngunit naging makasarili at mapagmataas. Tatlong bagay po ang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Una, tandaan po natin na ang ating buhay ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ang buhay po natin ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Kung tutuusin, wala naman talagang tunay na sa atin. Ang buhay, pamilya, posisyon, talento, at maging ang ating tagumpay ay kaloob at biyaya ng Diyos. Minsan ito po yung nakakalimutan natin. Akala natin tayo po ang may-ari ng lahat. At kaya kung gano'n na lamang ang pag-iisip natin, nagiging mayabang tayo, nagiging mapagmataas tayo, nagiging makasarili tayo. Kaya kapag may humingi ng oras, kaya pag humingi ng oras ang Diyos, nahihirapan tayong magbigay. Kapag hinihingi niya ang magpatawad, kababaang loob o paglilingkod, minsan ayaw natin. Pero mga kapatid, tandaan natin, kung ano man ang meron tayo, ayon ay dahil yan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Lahat yan ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Pangalawang bagay mga kapatid, tandaan natin, paulit-ulit tayong kinakausap ng Diyos. Sa talinghaga po mga kapatid, paulit-ulit po nagsugo ang may-ari ng ubasan. At marahil, sa paulit-ulit na ginawa ito ng may-ari ng ubasan, hindi siya sumuko. Kahit yung lahat ng pinadala niya,
sinaktan. Lahat ng pinadala niya, pinatay. At minsan mga kapatid, kahit matigas ang puso natin, kahit minsan ayaw nating makinig sa Diyos, ang kagandahan sa Diyos, hindi po siya agad sumusuko. Kahit paulit-ulit tayong magkulang, patuloy po siyang lumalapit at gagawa ng paraan. Tayo na ang nagkulang, pero ang Diyos lagi ang gumagawa ng paraan. Dahil paulit-ulit tayong kinakausap ng Diyos. Panghuli mga kapatid, si Jesus ang batong itinakwil, ngunit pundasyon. Sinabi po ni Jesus, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Si Jesus po ay tinanggihan, ipinako sa krus, ipinagtabuyan, ngunit siya mismo ang naging daan ng ating kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, pinapaalala po sa atin ng Panginoon sa araw na ito, ang itinakwil ng mundo ay maaring siyang pinakamahalaga sa Diyos. Mga kapatid, ang ubasan ng Diyos ay ipinagkatiwala po sa atin. Naway mamuhay tayo ng may pananagutan, katapatan at pagpapakumbaba. Huwag po nating isara ang ating puso sa tawag ng Diyos. At higit sa lahat, tanggapin po natin si Kristo bilang pundasyon ng ating buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Kaya nga kung ang Diyos ay mabuti, lagi siyang nagkakaloob at nagtitiwala sa atin. Kahit ilang beses tayong magkamali, paulit-ulit tayong mamahalin ng Diyos. At kung paulit-ulit tayong mamahalin ng Diyos, nawa sa puso natin, makita, maranasan, at maramdaman natin na ang Diyos ay tunay na sumasa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon na siya ay Diyos na mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating pong panalangin. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-aalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya. Sa panahon ng kagipitan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya naway bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa. Sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namatay naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Amin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in Eo. Come to me, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in Eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in Eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in Eo. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in Eo. Announcement. Sa darating na June 20, 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga magnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Linggo, para sa mga katanungan at detalye
maaari kayong mag-message at pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Ang lahat po ay inaangyayahan, lalo na ang mga may sakit, may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na June 4, 2026, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza Son lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na paikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino, kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.